paglipas ng panahon, sa pag-ikot ng 3 dekada, nanatiling matatag ang ating pananampalataya at hindi nagmaliw ang pagpapala ng Panginoon. Mula sa maliit na binhi, ito ay lumago, yumabog at namunga ng marami. Ngayong araw, sama-sama nating gunitain at ipagsuli ang kadakilaan ng katapatan ng Diyos. Maligayang pagdating sa ika-30 anibersaryo ng ICOC Ilawag na binansagang panagtayaw 3 dekada ng pananampalataya at pagpapala. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kulturo'y nangingibabaw. So Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Rigulang tambol ay ating sabayan, sa musika'y iintak ang katawan. Pagkain, sayaw, sining at musika, sumasalamin sa ating kultura. Pilipinas, tunay kang nagniningning sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay natatanaw. Sa biyayang umaapaw, kulturo'y nangingibabaw. Isang Visayas, Mindanao, pasalamat ang sigaw. Makabuluhang selebrasyon, pasasalamat sa mahal na taon. Ang kulay ng pagdiriwang, salamat sa kasaganaan. Pilipinas, tunay kang nagniningning sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay natatanaw. Sa biyayang umaapaw, kulturo'y nangingibabaw. Sa Visayas, Mindanao, pasasalamat ang sigaw. Halina't ating tuklasin, yung pagpapit ay lipunin, iyan ay sisirin, iyong mundo ay agyatin. Sa bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay natatanaw. Sa biyayang umaapaw, kulturo'y nangingibabaw. Isang Visayas, Mindanao, pasasalamat ang bawat pagsikat ng araw, kagandahan ay matatanaw. Sa biyayang umaapaw, kulturo'y nangingibabaw. Pilipinas, 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 Pilipinas. Mula sa pahayag, Kabanata 8, talata 12. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan pagpakailan. Dayaw, honor, praise, glory,
karangalan, papuri, kaluwalhatian. Sa loob ng 3 dekada, pinagpatuloy natin ito dahil yan karapat-dapat para sa kanya. Sa loob ng 3 dekada, nanatiling matatag sa pananampalataya. Sa loob ng 3 dekada, patuloy na ipinaramdam ang walang katapusang pagpapalang. Halina at pagkaisa sa natatanging pag-alala, pagdiriwang at pasasalamat sa Panginoon sa 3 dekada ng kanyang pagpapalang pananampalataya. 30 years ago, nasa Cuneta Astrodome, doon sa service na yon, merong Philippine map. And isa yung lawag sa mga inilawan ng Sunday na yon. That's 30 years of God's faithfulness. May we all stand up and let's occupy the seats sa harap. And let's get ready to praise God and to worship. Hey! Hey! Yes! Hey! One! 1, 2, 3. Yahweh! Yahweh, Yahweh! Yahweh, Holy is your name. holy is I your wanna name. take it in vain. I don't wanna take it in vain. Yahweh, 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 holy is your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. Lead us to freedom. No one, no one, no one. Else can take down the tallest of giants. No one, no one, no one. Who else can silence the roar of the lion? No one, no one, no one. Who else is worthy of worship? No one, no one, no one. Who else is worthy of worship? No one, no one, no one. See no one nowhere. No one nowhere, nobody like you. There's nobody like you. There's no one nowhere, no one nowhere. Lover of my soul, lover of my soul, Church, let's go. lover of my soul, lover of my soul. Nobody like you. There's nobody like you. There's no one nowhere. 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 Nobody like you.
nobody like you. There's no one nowhere. No one nowhere. There will be no one. I love and love the energy. More pa, because we are here to praise God. Amen? Amen. And we are also here to celebrate ang ating 30th anniversary ng ICOC Lawag. Amen. And now, as we sing this song, Honey in the Rock, may we all go arm in arm sa ating mga katabi to feel the warmth and feel yung friendship. Ayan. For a miracle, mercy, for the living well, only you can satisfy. Amen. Sweetness. Sweetness and the mercy seat, listen, it's not hard to see. Only you can satisfy. There's honey in the rock. 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 Freedom, where the spirit is now free in the wilderness. Only you will satisfy. Freedom, where the spirit is now free in the wilderness. You will always satisfy. There's honey in the rock, water in the stone, manna on the ground, no matter where I go. I don't need to worry now that I know everything I need you got. There's honey in the rock, purpose in your plan, power in the blood, healing in your hands. Started flowing when you said it is time. Everything you need's enough. I keep looking, I keep finding, you keep giving, keep providing. I am all that I need. You are all that I need. Keep praying. I keep praying, you keep moving. I keep praising, you keep proving. I am all that I need. You are all that I need. I keep looking, I keep finding, you keep giving, keep providing. I am all that I need. You are all that I need. I am all that I need. You are all that I need. Honey in the rock, water in the stone, manna on the ground, no matter where I go. I don't need to worry now that I know everything I need you've got. There's honey in the rock, purpose in your plan, power in the blood, healing in your hands. Started flowing when you said it is time. Everything you need's enough. There's honey in the rock. 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 Oh, how sweet, how sweet. Trust you, Jesus. Oh, how sweet, how sweet. Trust in you, Jesus. Naimbag na bigat, kata kayo aming apo.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, kapamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho at kamag-aral. Ang umagang ito ay hindi pagkatariwang dahil ang ICOC o International Churches of Christ Lawag ay magdiriwang ang 30 anibersaryo ng pagkatatag nito. Kaya naman, kayo ay malugod naming tinatanggap na may pusong puno ng kagalakan at pasasalamat. Sa napaka-espesyal na pagtitipong ito, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Panaghoy, chapter 3, verses 22 to 24, ito ay babasahin ng aking mahibahay sa Tagalog. Ito po. Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 24. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga yon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay hindi nagmamaliw o hindi nagbabago. Ano man ang nangyari noon, sa nakalipas na araw, linggo, buwan, at sa nakaraang 30 taon, maramdaman pa rin natin ang katapatan ng Diyos. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. 30 taon na nating tinamtamasa ang kanyang habag. Hindi kailanman nag-expire dahil everyday ay nare-renew ito. Sariwa sa bawat bagong umaga. Nare-reset bawat araw na lumilipas. Imagine mo na lang sa video games, dead ka na sana. Endgame ka na. Sa pagdating sa habag ng Diyos, change life, refresh, tuloy pa rin ang saya. Nag-expire po yung ating mga lisensya, business permit, registration ng motor. Pero ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang katapatan ay hindi ito nag-expire. Sariwa yan araw-araw. Dahil sa kanyang katapatan, tayo ay patuloy na umaasa at magtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito, sa ngalan ng pamilya ng ICOC Lawag, nais namin kayong pasasalamatan sa ibinigay niyong oras at sakripisyo upang magdiriwang. Makasama namin kayo sa aming ating pagsamba, pasasalamat at pagdiriwang ng ika-30 taon anniversary ng aming simbahan. Ngayong araw na ito, inahanyahan namin kayo ang bawat isa sa ating ipagdiriwang ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Muli, maligayang pagdating sa inyong lahat. And shout out sa ating aming mga kaibigan, aming minamahal na missionaries na kasama namin dito ngayon. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at sa kanyang yoso special sa amin. At ganun din yung aming guest speaker ngayon, si Marvin at si Cecil from Batangas Church. Maraming salamat po. Agragsak tayo nga rod! Ket sagsang kamesa tayo nga agrukbab ken agadal kadagiti sa sao ni Apo Dios. Ken danggayan nga rod iti mesa nga kararag. Apo Dios ang manakabalin ken managayat launay. Agyaman kami Apo. Ta sikati Dios nga hang nga agbalbaliw. Sikati Dios idi tata ken sumarsano nga alaldaw. Agyaman kami gat ti ayat mo kanyami. Ti anos mo dagiti pinangpakawan mo dagiti basbasol mi. Agyaman kami Apo. Tati nakaragpat kami iti 30 years mi gat ito'y lawag. Agyaman kami met dagiti kakapsat mi dagiti gagayem nga naayat nga ti mabunot at nga kanito. Ket betisyon am Apo, dati nga ini pinagragragok, nagdaydayo, pinagtantanok tinagan mo, kasi ka Apo tayo nangi parswa kanyami. Ket amin dagitoy Lord, ket dawat ni tinagan ni Kristo nga po mi. Amen. Pag-ibig mong ibinigay sa tulad kong isang ligaw, tumuwid at kumabay at nagbigay ilaw. Dahil sa iyong alay, binago ang aking buhay, at ang mundo na kay dilim nagkakulay. Sa
Sana mo aking dasal ng iyong kanyang naririnig, at ako'y dinabingi sa iyong munting tinig. Ang dulot ng pagmamahal ang ginawa ako. Ang tumis ko, nilinis mo at tinanggap. Dahil sa iyong alay at pag-ibig mo, buhay ko'y walang saysay. Nadulot mo at ang halin ibigay. Nais mo sa buhay ko, kahit pa di ko tanaw, ngunit sa'yo ang alam ko, darating ang ilaw sa mga pangako mo, natapag at totoo, ang tibay na pinanghahawakan ko. Dahil sa iyong alay at pag-ibig mo, buhay ko'y walang saysay. Pinulot mo at ang aking ibinigay. Hanggang sa kamatayan, di ako natatakot. Ating mga kasalanan, sadya ng iyong nilibot. Sasayaw at kakanta, hinahin ang masaya. Araw na masilayan ang iyong mukha. Dahil sa iyong alay at pag-ibig mo, buhay ko'y walang saysay. Pinulot mo at ang langit, dahil sa iyong alay. May bag nga bigat tayo amin gagayem ken kakabsat. Ngayong umagang ito, makikinig tayo ng isang patotoo na mula sa aking mahal na asawa. Siya ang magpapatotoo kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Naririto po ang aking asawa para sa kanyang testimony. Yeah, Isaiah 41 verses 9 to 10. Ang sabi dito, ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Ako ay isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan ang magbahagi kung paano gumalaw at patuloy na gumagalaw ang Diyos sa aking buhay. Ako po ay isang branch accountant ng isang sangay na gobyerno dito sa Laoag City. Appointed bilang North Luzon Coordinator ng Youth and Family Ministry ng ICOC Philippines. Candidate for graduation ng Asia Pacific School of Ministry.
Ilan lamang ito sa aking mga nabanggit, ang mga magagandang pangyayari sa aking buhay. Ang lahat ng iyon ay hindi siya nakamit sa pamamagitan ng aking talento, karunungan o pansariling kakayahan. Masasabi kong ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. For the past years, I've seen the power and the faithfulness of God in me. Ngunit ang aking pangarap ay naputol dahil natanggal ako sa program ng school na yon. Tila bumagsak ang aking mundo dahil feeling ko hindi ko na makakamtan ang aking pangarap na maging isang certified public accountant. I was so frustrated and down. Dahil dito, napilitan akong mag-transfer sa isang college dito sa Lawag. At sa panahong ito, taong 1998, ako ay naging disipulo ni Jesucristo. In my early years as a Christian, it was not a bed of roses. Maraming paghihirap ang aking naranasan habang ipinaglalaban ko ang relasyon ko sa Diyos. Gaya ng walang baon sa pagpasok sa eskwelahan, umaakyat sa gate ng bahay dahil napagsaraduhan na, di binibigyan ng pang-tuition nung summer, nakikiusap sa mga conductors, driver ng mga big bus, pauwi sa Batak, na kami isakay dahil wala kaming pamasahe. However, despite all these challenges, inalaw ako ni God na makapagtapos sa kursong pinaka-aasam ko at pumasa agad sa unang take sa CPA licensure examination. Totoo nga hindi mo matatanto ang mga plano ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan, kahit nawala ako sa MMSU nung una, ako'y ibinalik para magturo at dito ko rin pala matatagpuan at makikilala ang itinadhana na aking mapapangasawa. Yan ay walang iba kundi si Sir JP. Ayun, ang aking first and last boyfriend. Kasi 28 years old na po ako nung nagka-boyfriend. Fast forward, kami kinasal sa simbahan noong 2010 at nabiyayaan ng dalawang maganda at isang gwapo at matatalinong mga anak, sina Josh Kaylen, Jasmine Elling, and Joseph Mateo. Oo, masaya at very rewarding maging isang asawa at ina. Ngunit sa kabila nito, ang mga pagsubok ay tila andyan lagi at di nawawala. Actually, 3 beses nag-undergo ng surgery o operasyon ng aking asawa dahil sa kidney problem. At worst, is muntik pa siyang mabawian ng buhay noong 2022. Sa totoo lang, mahirap, sobrang takot, at maraming mga pangamba ang aking naramdaman. Maraming iyak, pagmamakaawa, at pagsusumamo kay God. Maraming tanong, bakit? Bakit kami may pagsubok na ganito? Bakit kami pa na naglilingkod sa Diyos? Hindi naman kami mayaman dahil ang sakit na iyon ay pangmayaman. Naubos ang aming mga savings at kailangang mangutang para sa operasyon. Unami, tibiyag ket may mesa lang. Ngemti kwarta, babalin nga mabirukan. In fact, kasalukuyan pa kaming nagbabayad ngayon ng aming mga utang. Okay lang, at least magkasama at kapiling ko ngayon ng aking asawa. Tunay ngang totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Dahil sa may maganda na akong trabaho, nakakapag-celebrate naman na ng birthday, kahit papaano. Nakakauwi na sa Batak na di na kailangang libre ang pamasahe. In my journey as a disciple, hindi niya ako hinayaang matinag ng mga persecutions na pagtugumpayan ni JP ang 3 beses na operasyon. At ang makapag-celebrate ng 15 years as a married couple ay isang patunay sa faithfulness ng Diyos sa amin. Nabigyan din po ako ng pagkakataon na mapabilang sa scholarship ng Asia Pacific School of Ministry or APSOM sa church. Patuloy na nahahasa ang kaalaman sa salita ng Diyos, as well as empowering my leadership in performing church responsibilities. Kung dati, marami akong insecurities dahil kay God, nagkaroon ako ng ibang pananaw sa buhay. Pananaw na nakabase sa kanyang mga pangako. Sa kabila ng mga samot-saring
pagsubok sa buhay, ako'y pinili at hindi tinakwil. Masasabi kong, ni minsan, hindi niya kami pinabayaan. Palagi niyang ipinapakita na siya ang aming Diyos na makapangyarihan, na walang imposible basta magtiwala at manalig tayo sa Kanya. Kaya't hinihikayat ko kayo na huwag tayong magamba at matakot dahil tayo ay Kanyang palalakasin at tutulungan, iingatan at poprotektahan. Sa aming mga kaibigan at kamamilya na dumalo sa araw na ito, hindi ko po alam kung anong klaseng mga pagsubok ang inyong kinakaharap at pinagdadaanan right now. Hindi man natin kayang maintindihan bakit ganito ang mga pangyayari sa ating buhay. Ngunit, ini-encourage ko kayong magtiwala sa Kanya dahil siya lang ang ating nag-iisang Panginoon. Handang ibigay ang kaisa-isang anak para sa ating kaligtasan at higit sa lahat, tapat sa Kanyang mga pangako. Kung ano man ako ngayon at kung ano man ang meron ako ngayon, lahat ng ito ay dahil sa katapatan ng Diyos sa akin at sa aming pamilya. Ako, si Rochelle Gawat Ilacas, 27 taong disipulo ng Panginoong Hesukristo. Ako'y pinili at tinawag, handang magsilbi at maglingkod upang magamit sa makapangyarihang paraan para sa katuparan ng Kanyang mga dakilang layunin at adhikain at magbigay parangal sa Kanyang pangalan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ani. Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Taimbag, bigat tayo amin, gagayem ket kapsa. Ket, inekmet karot iyek, iti mensahe, iti komunyon. Sa ating paggunita ngayon, ang ika-30 anibersaryo ng ating simbahan, ang International Churches of Christ Lawag. Hindi natin maikakaila na ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos. 30 taon ng biyaya, 30 taon ng pagpapala, 30 taon ng pananampalataya, at 30 taon ng katapatan ng Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan, kakulangan, at mga pagsubok sa physical man, tulad ng aking sakit, na dumaan ako ng operasyon, at sa spiritual na buhay. At sa umagang ito, isang napaka-espesyal na okasyon. Ang ating paglapit sa hapag ng komunyon, naway sariwain natin, hindi lamang ang katapatan ng Diyos sa ating simbahan, kundi lalo na ang dakilang pag-ibig na ipinakita at ipinadama niya sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Mga kapatid at kaibigan, ito ang tunay na diwa ng komunyon. Ang paggunita sa sakripisyo ng Panginoon na siyang pundasyon ng lahat ng pagpapalang ating tinatamasa ngayon. Halina't basahin natin ang ating banal na kasulatan para sa ating mensahe ng komunyon sa okasyong ito. Basahin natin sa Roma, Kabanata 8, talata 30 hanggang 33. Ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Mga kapatid at kaibigan, sa mga naunang talata na ating binasa, pinapakita rito ang plano ng Diyos ay hindi nagsimula nang tayo ay naniwala, kundi bago pa man tayo isinilang, kilala na tayo ng Diyos. Ito ang patunay na ang grasya ng Diyos ay kusang loob at walang kapalit. Tayo ay pinili upang maging katulad ni Jesucristo. Ibig sabihin, sa ugali,
sa kabanalan, at sa bandang huli, maging kasama niya sa kaluwalhatian. Mapapansin natin sa ating binasa na ang naging hakbang o ang proseso ng Diyos kung paano niya tayo pinili para mailigtas at may sakatuparan ang kanyang mga dakilang layunin. Una, tayo ay pinili, tayo ay tinawag, tayo ay pinawalang sala, at higit sa lahat, binahaginan niya tayo ng kanyang kaluwalhatian. Dahil dito, wala sa prosesong ito ang nakasalalay sa tao. Ito'y gawa lamang ng Diyos mula simula hanggang wakas. Sa Roma 8:31, tinanong ni Apostol Pablo, ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? That's a very powerful scripture. Ito ay isang deklarasyon, mga kapatid at kaibigan, ng tiwala at tagumpay. Kung ang Diyos mismo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay panig sa atin, kasangga natin siya. Kung gayon, walang sino man, walang sitwasyon, sakit man yan, walang ibang kapangyarihan sa daigdig ang maaring tumalo sa Kanya. Sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa lahat, hindi kaya niya pwedeng ibigay ang lahat ng masagana, lahat ng bagay. Dito na pumapasok ang tema ng sukdulang sakripisyo ng Diyos Ama. Ang talatang ito ay isa sa pinakamabigat at pinakamatinding pahayag ng pag-ibig ng Diyos Ama sa buong Biblia. Tandaan natin, mga kapatid at kaibigan, na ang dakilang Ama ay may ganap, espesyal, at natatanging pag-ibig sa kanyang anak. Ngunit sa krus, hindi niya pinigilan ang kamatayan ni Jesus. Hindi siya iniligtas mula sa sakit, kahiyan, at kaparusahan. Hindi siya nagdalawang isip. Binigay niya ang bugtong niyang anak sa kamay ng mga makasalanan. Ang sakripisyong ito yo'y para sa inyo, para sa akin. Alam niyo bang ito ang pinakamataas na anyo ng sakripisyo ng isang ama? Hindi lamang siya nagbigay ng pagpapala o tulong, kundi binigay niya ang kanyang mismong anak. Kanyang kaisa-isang pinakamamahal, walang kasalanang anak. Para saan? Para mailigtas tayo. Tayong mga makasalanang tao. Sabi nga ni Pablo, kung naibigay niya ang pinakamahalaga sa kanya ang kanyang anak, paano pa niya ipagkakait ang ibang bagay sa atin? Ang punto rito, mga kapatid at kaibigan, is that ang pagbibigay ng Diyos Ama kay Jesus para sa sangkatauhan ay patunay na wala siyang hindi kayang ibigay para sa ating kabutihan. Yung kabanata na binasa natin, ito ay paanyaya ng pagtitiwala, na sa kabila ng paghihirap at pagsubok, kumikilos ang Diyos ng tahimik para sa ating kabubuti. Mga kapatid at kaibigan, habang tayo'y lumalapit sa banal na hapunan, naway sariwain natin ang mga puso, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos ay pinakita sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus sa krus. Sa krus, si Panginoong Jesucristo, ang walang kasalanan, ay naging handog para sa kasalanan nating lahat. Tinanggap niya ang parusa na dapat ay para sa atin. Dumanas siya ng sakit, kahiyan at pagkaiwalay sa kanyang ama, upang tayo'y mapatawad lamang, mapawalang sala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakalungkot na ang kanyang katawan ay winasak, ang kanyang dugo ay dumaloy. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil mahal na mahal niya tayo. Sa ating pagtanggap ngayon ng tinapay at alak na sumisimbolo ng dugo, ng katawan at dugo ni Jesucristo, alalahanin natin ang mga sakripisyong ito ng Diyos Ama at ni Jesus. Hindi lamang ito isang ritual, kundi bilang tugon ng pusong nagpapasalamat, nagsisisi, at muling sumusuko sa kapangyarihan ng Diyos. Naway lumapit tayo ngayon ng may kababaang loob, pananampalataya, at panibagong paninindigan na mamuhay para sa Kanya na nag-aalay ng lahat para sa atin. Sapay kuma, pati panangawat tayo iti komunyon,
Ket si papakumbaba tayo nga agdawat iti pamakawan. Ket apo tayo nga Dios. Kumararag tayo. Naindaklan o apo mi a Dios nga da sa dilangit. Madaydayaw kumaitinagan mo. Pagyamanan mi ikawan kasping nga panagayat mo iti tumunggal maysa kada kami. Numan pay adu dagiti paglabsingan ken pakabasulan mi. Maraming salamat Ama dahil napakabuti ninyo sa amin. Binigay ninyo ang inyong bugtong na anak para kami mapatawad sa aming mga kasalanan. Ang makita si Jesus sa krus ay nagpapaalala ang iyong hindi masukat na uri ng pag-ibig sa amin. Dalangin namin na naway sa aming pagtanggap ng komunyon ay biyayaan mo kami ng mapagpakumbabang puso na lumapit sa trono ng awa at grasya. Ama, naway sanctify niyo ang tinapay at alak na tatanggapin namin sa umagang ito. Lahat ng ito ay ang aming samot dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa isang walang karapatan ipanghitin ang iyong pangalan. Salamat sa iyong awa, salamat sa iyong grasya, pag-ingat sa kasalanan, pangakuan ng kaligtasan. Ika'y purihan, sila iyong kaganapan sa iyong anak na alay upang ako'y mabuhay. Panginoon, Panginoon, salamat sa
magandang umaga at masaganang pagdiriwang sa ating lahat. Pinagpasyahan kong hindi suot ang aking salamin ngayon para makakatiyak ako na tunay na maraming tao sa aking harapan. At nakikita ko rin ang mga dagijay kabadbadungalan iti nabit when ubing kami pa iti pamati ket makikita isuda iti deto nga gundaway. Agyaman kami iti kaadayo kakabsat ken gagayen. Kapag pinag-uusapan ang pagbibigay, madalas naiisip natin ang donasyon, pera, o ang mga material na bagay. Ngunit ang mensahe ng salita ng Diyos ngayon ay mas malalim at mas makapangyarihan kaysa roon. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung anong ibibigay natin, kundi tungkol sa bakit tayo nagbibigay at kanino o sino talaga ang ating pinaparangalan sa ating pagbibigay. Ang Kawikaan 14:31 ay isang talata sa banal na kasulatan na direktang sumasagot sa tanong kung bakit ako kailangang magbigay. Basahin po natin. Ang nang-aapi ng mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa mahihirap ay pinararangalan ang Diyos. Mga kaibigan at kapatid, itinuturo ng talatang ito na ang paraan ng pakikitungo natin sa mahirap ay direktang konektado sa kung paano natin tinutratuhin ang Diyos. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga mahihirap ay hindi lamang tumutukoy sa mga taong nangangailangan, kundi sila ang mga taong malalapit sa puso ng Diyos. Tulad ng nakasaad sa Kawikaan 11:17. Ang tanong, paano trinatrato ng lipunan ngayon ang mga mahihirap? Sa tingin mo ba, sila ay ginagalang o madalas na sinasamantala? Ano ang ibig sabihin ng pang-aapi o pananamantala sa mga mahihirap? Ang pang-aapi sa mahihirap ay higit pa sa kawalan ng hustisya sa lipunan. Ito ay isang insulto sa Diyos na lumikha ng lahat ng tao sa kanyang wangis at anyo. Sa paanong paraan inaapi ang mahirap? Ang maling paggamit ng kapangyarihan, posisyon o kayamanan upang pagsamantalahan ang mas maliliit. Halimbawa, ang pagbabayad ng napakababang sahod, ang pagwawalang bahala sa mga pangangailangan, at maging ang pagmamaliit sa kanila sa ating mga puso. Samantala, ang pagiging maawain at mapagbigay ay hindi lamang isang mabuting gawa. Ito ay isang tunay na pagsamba. Ito ay paraan ng pagkilala at pagpaparangal sa Diyos bilang may maawain at mapagbigay na may lalang. Sa madaling salita, ang ating pagtrato sa kapwa ay ang ating pagtrato din sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid at kaibigan, isipin po natin ang ilang sa mga hamon sa hinaharap sa ating bansa ngayon. Matinding kawalan ng pagkakapantay-pantay o ay may mga nanlalamang sa kapwa. Krisis sa trabaho at sahod, mga biktima ng kalamidad ng malalakas na bagyo, pagguho ng lupa at pagbaha, na naiuugnay sa malaking eskandalo ng Ghost Flood Control Project sa kasalukuyan. Ngayon, paano natin sila nakikita?
maaring sabihin natin, hindi ko naman sila responsibilidad. O wala naman akong magagawa dahil nasa mababa lang ako. Sila sa taas ang may problema, ang gobyerno. Ngunit ayon sa ating binasa, ang ganitong pag-iwas at kawalan ng malasakit, kahit na hindi tayo direktang nananakit, ay isang anyo ng paghamak din sa Diyos na lumikha sa atin, mga kapatid. Sapagkat ang Biblia, hindi lamang nagbabala sa atin na huwag nating pagmalupitan o pagsamantalahan ng mga namahirap, kundi tinatawag din tayo upang tayo'y tumulong sa kanila. Sana kung anumang bagay na mayroon tayo ngayon, marami man o gaano kaliit, gamitin natin ito upang hindi pagsamantalahan ng iba, pero upang iangat ang kapwa sa pamagitan ng pagtulong sa abot nating makakaya. Dahil kapag tayo ay matulungin sa kapwa, sinasalamin natin ang puso ng Diyos, Ama, at naihahayag ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang pagdiriwang ngayon ng ika-30 anibersaryo ng ICO Silawag ay hindi lamang nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. Ngunit, hinahamon din tayo nito na ipakita ang puso ng Diyos sa kapwa natin. Katulad ng nakasaad sa ating talata, ang nang-aapi ng mahihirap ay hinahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit, ang nahahabag sa mahirap ay pinararangalan ng Diyos. Kaya sa puntong ito, hinihikayat ko ang bawat isa na kumalinga sa pamamagitan ng pagbigay, pagtulong o pagpakita ng habag. Sa ganung paraan, hindi lamang tayo nagbibigay at nagmamahal sa mga mahihirap, kundi nag-aalay tayo ng parangal sa nag-iisang Panginoon. Hindi lamang tayo gumagawa ng tawang gawa, kundi sumasamba tayo sa dakilang lumikha. Tayo po ay manalangin. Panginoong, nagpapasalamat kami sa iyo at sa iyong salita. Pinaalala sa amin na kung paano namin pinakikitunguhan ang iba ay nagpapakita kung paano ka namin pinararangalan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahong hindi namin pinapansin ang mahihirap. Hindi namin pinapansin ang mga nangangailangan. O nabigo kaming magpakita ng habag. Itanim sana sa aming mga puso ang pag-ibig at awa ni Kristo, upang ikaw ay aming parangalan sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapasigla sa mga mahihina, nasasaktan at nangangailangan. Patuloy niyo sana kaming bigyan ng lakas sa susunod pang 30 taon, malusog na pangangatawan upang patuloy kaming makapaghatid kalinga sa aming komunidad at bayan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak niyong si Jesus. Amen. The air I breathe, the water I drink, the light in the dark, every thought I think. You are, you are, you are, you are. The words to my song, the reason I sing, the right and my wrong, every beautiful thing. You are, you are, you are, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are.
source in my life, the truth that I seek, the life in my death, my strength when I am weak. You are, you are, you are, you are the cure to my pain, in loss of my gain. Your love stays the same in times I go insane. You are, you are, you are, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you victory in all my fears and wrongs. You are, you are, you are, you are. The joy of my soul, the peace in my heart, the love of my life, the one who holds my heart. You are, you are, you are, you are. The one who was, the one who will be, beginning and end, the one who sets me free. You are, you are, you are, you are. Diyan kang nagbanit, Espiritu at lumahin, pamilyang matibahin, sa buong mundo, ating marinig ang kanilang hiling. Ligaya kagalak ng sinisigaw ng sambayan, umiting hale, Hallelujah, purihin ang buong mundo, ating marinig ang kanilang hiling. Ligaya kagalak ng sinisigaw ng sambayan, umiting hale, Hallelujah, purihin ang buong mundo, purihin ang buong mundo, purihin ang buong mundo. Ang mensahe mula sa ating panauhing tagapagsalita. Ngunit, bago natin siya tawagin, may dalawang espesyal na individual na magpapakilala sa kanya.
Walang iba kundi sina Josh Kayla Lilakas at sa Sidney Lawrence Menjola sa pamamagitan ng isang balagtasan. Sa ating Panginoong mapagpala, may isa tayong panauhing tunay na kahanga-hanga na sa puso ng iglesia siya'y tanglaw at tala. Noong taong 1900 at 1999, sa campus siya'y tinawag ng Bathala. Habang sa ROTC, naging matatag na brigada. Pangarap niya nooy sa himpapawid sumagupa. Maging piloto sana, tagapagtanggol ng bansa. Taong 2001, inhinyerong kursong kanyang pinili. Sa larangan ng industriya, ang kanyang utak at kakayahan ay nahasa. Naging process engineer at noong 2002, dito siya nagsimula. Sa pabrika ng kemikal sa Batangas, siya'y naging bihasa. Ngunit noong taong 2010, isang landas ang tinalikdan. Iniwan ang trabaho sa negosyo'y tumangan. Ngunit, higit sa lahat, ang puso niya'y nananabik ng sobra. Kaya sa Diyos na dakila, siya ay naglingkod at nagkusa. Noong taong 2015, sa simbahan ng Batangas ay naging leader siya. Lingkod na tapat. Sa bawat panuluwa ay may pusong mapang-aruga. Sa Abson, siya'y pumasok. At noong taon ng 2018, tagumpay ay natamo. At nang sumunod na taon, sa APLA na may nasungkit ang diploma na patutuo. Dahil sa kanyang mabilis na paglago, may dakilang tawag ang Diyos sa kanya. Noong 2022, buong pusong nag-full-time sa simbahan ng dakilang Ama. Naging mensahero sa salita ng Diyos, siya'y tapat at walang halong agenda. Ang buhay paglilingkod ay inialay, ang pag-ibig niya sa Diyos ay malalim at dalisay. Kaya't mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng puno ng saya at pagsamba, buksan natin ang puso't pandinig, isang tunay na huwaran ng pananampalataya. Si Ginoong Marvin Adel, tapat na lingkod ng Diyos. Dalisay ang paglilingkod at walang halo pag-iimbot at pananamantala. Mga kapatid at kaibigan, ang ating natatanging panauhing pandangal sa ika-30 anibersaryo ng International Churches of Christ Lawag. Naririto si Ginoong Marvin Ilagan Adel, ang church leader ng ICOC Batangas. Dahil sa pagpapakilala, ako'y biglang kinabahan. Anyway, good morning! Pwede ba marinig ko ang mga Tagalawag? Good morning! Ayun. Okay, maraming salamat. Actually, kinabahan ako nung pinapakilala ako kanina. Sabi ko, ang gagaling naman ng mga batang to. Diba? So, by the way, ako nga pala po si Derek Ramsey. Anong sabi ko? Yolo Pascual? Okay. Amen. Maraming salamat mga kapatid at narito kayo. Actually kanina, ramdam na ramdam ko yung energy ng bawat isa ngayong araw. Palakpakan po ninyo yung katabi nyo. Ang sarap mag-worship kay God. Tama ba? Lalo na kapag magagaling yung ating singer. Palakpakan po natin yung worship team. Ang ganda ng preparation natin. Lalo na kapag dedicated ang media natin. Palakpakan po natin yung mga media team natin. Ang sarap mag-worship kapag organized. Tama? Palakpakan po natin yung ushering ministry and also yung ating CM. And obviously, ako po sobrang excited today. Alam nyo, nung inibitahan po ako para mag-share ngayong araw na ito sa anniversary, sabi ko sa sarili ko, yes! Why? Because this is my first time na makapunta dito sa Ilocos. And alam nyo, 1999, just to share lang, 1999, nagkaroon po ng pagkakataon magkaroon ng basketball dito. Ako po nun ay campus student. Ang problema, medyo pasaway ako nun,
Okay? So, nung time na pupunta na kami dito, iniwanan ako ng leader ko. Habang tumatakbo sila, ako naman, nanonood lang sa kanila. At mula nung araw na yon, sabi ko sa sarili ko, gusto kong makapunta ng Ilocos. And actually, one of my dream ay ang makarating po dito. And pinulfill ni God na makarating ako dito ngayong anniversary. Maraming salamat. Alam mo yung mga pangarap talaga, minsan, nag-happen because of God. At may purpose siya. Di ba? So ngayon, ang purpose ko po ngayon, siyempre, mag-preach ang word ni God. And alam mo, mga kapatid, it's worth it. Yung 12 hours travel, yung 12 hours driving na ginawa ko ng Friday. Worth it. Bakit? Kasi nakita ko kayo ngayon at nakikiselebrate ako sa simbahan ng punong-puno ng pagpapala at pananampalataya. Panapakan po ninyo yung katabi niyo, mga kapatid. Happy anniversary, ICOC Lawag. Kasi na aking PowerPoint. Wala, okay. So, nasa 30 na po tayo. Yan. 30 years of God's faithfulness and blessing. Amen? Sa mga family and friend na nandito ngayon, maraming salamat for joining us. Pwede po bang makita ang mga kaibigan namin na dumating ngayon? Pwede po ba mag-stand up? Can you please stand up sa mga na-invite ko, ang mga kaibigan namin, kapamilya? Please? Sige po, huwag kayong mahiya kasi may tigwa 1,000 po kayo mamaya. Care of Dong. Hindi, joke lang. Salamat po. Palapakan po natin sila. Maraming salamat din po sa mga kapatid na narito ngayon. Salamat sa pag-invite. Salamat po sa effort to make this happen. And also, thank you for the missionaries. Yung mga missionaries natin, palapakan po natin. Sila po yung nag-start dito. 30 years. So, makukumpitan ninyo kung ilang taon na sila ngayon. Pero bago po ako dumiretso sa topic natin, let me introduce my family. Okay? Yung babae po dyan sa harapan, yan po ang pinakagandang babae sa paningin ko. Okay? That's my wife, Cecil. Okay? For 19 years. Okay? And bukas po, ang good news, she will celebrating her 30th year anniversary. 30 years in the kingdom. Kasabay pa lang dito. Di ba? Yung anak ko naman po, si David, 9 years old po siya, grade 5 student. At syempre, kung naipakilala ko yung family ko, ipapakilala ko po ang simbahan natin sa Batangas para sa mga makilala naman ninyo. Yan po ang simbahan natin sa Batangas. 2015, tinawag po kami to lead a church in Batangas with 79 disciples. And by God's grace, ngayon po ay nasa 192 ang members natin sa simbahan with 3 sectors. Okay? Taal, Lipa, and Central. At ngayon po, nag-start na rin po tayo ng mission ministry sa iba't ibang parte at bayan ng Batangas. And prayerfully, by 2026 at our vision, ito pong tatlong to ay maging ganap na sector na rin po. Amen. Sabi po ng isang quote, start ko na po, life is not measured by what we keep, but by what we share. Kung tingnan niyo yung life today, yung life mo mismo ngayon, yung trabaho mo, yung pamilya mo, relationship, even achievement, lahat yan ay resulta ng choices mo. Tama ba? Lahat yan ay resulta ng pagpili mo. Yung time na sinare mo with your family, before, makikita mo yung bunga ngayon. Yung encouragement na binigay mo sa kaibigan mo, makikita mo yung resulta ngayon. Yung tulong na inabot mo sa mga nangangailangan, may nangyari yan. Ito yung mga bagay na nag-iiwan ng tunay na marka, hindi lang para sa sarili natin, pero para rin sa iba. Pati na rin po sa next generation. So, ang question sa atin today, mga kapatid, mga kaibigan, tayo ba, ikaw ba, ako ba, nagiging pagpapala sa iba? Yan po yung tanong sa atin. In Genesis chapter 12, on verse 1 to 3, basahin po natin, sabi ni God kay Abraham, liksarin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, kahit ang sambahayan ng iyong ama.
at pumunta ka sa lugar na ipakikita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita, at magiging tanyag ang iyong pangalan. Ang sarap naman nun. Diba? Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ka naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan ko, papalain ko ang lahat ng tao sa mundo. And bago po dumating itong chapter na to, itong chapter 12, ito po yung overview niya. Nakita natin yung sin sa Garden of Eden. Naalala niyo yun? Si Eva at Adam. And even sa flood ni Noah. Even sa Tower of Babel, na kung saan nag-scattered ang mga tao sa iba't ibang bansa. Punong-punong confusion and division sa mundo. Pero dito sa chapter 12 ng Genesis, may bagong simula. God told Abraham, hindi lang para pagpalain siya, kundi para maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng tao. Masarap ang makita na ang ating mga sarili ay nagiging daluyan ng pagpapala para sa iba. Taas ang kamay dito na gusto maging blessing siya sa ibang tao. Yung iba po nahihiya lang. Diba? At ang promise na ito ay natupad through Jesus Christ. Sa Galatians chapter 3, verse 7 to 9, sabi doon, those who have faith are children of God. Lahat daw ng mayroong pananampalataya ay tinuturing na mga anak ng Diyos. All nation, kasama ang Pilipinas, will be blessed through Jesus Christ. And si Jesus Christ ay parte ng henerasyon, na sumunod ng henerasyon kay Abraham. Diba? Meaning, tayo na may pananampalataya kay Kristo ay kasama sa pagpapala na ito. Kaya mga kapatid, kaya mga kaibigan, ang lesson na ito ay hindi lamang tungkol sa story ni Abraham. Ito rin po ay kwento ng bawat isa sa atin. Today, ang title ng lesson natin is Pagpapalat, Pananampalataya. Pagpapalat, Pananampalataya. Kinuha ko lang po sa team ng anniversary natin ngayon. Bakit merong ganyan? Dahil ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Meaning, kung gusto mong pagpalain ka ni God, kung gusto mong makareceive ng blessing, meaning, kailangan mo munang manampalataya. Do you agree? Naniniwala ba kayo doon? Kasi kung wala kang pananampalataya, paano ka maniniwala na may blessing na darating sa'yo? Do you agree? So, ganun po kahalaga ang pananampalataya, mga kapatid. So, kaya po, ang title natin is Pagpapalat, Pananampalataya, dahil ito ay importante sa atin. At bago po ako magpatuloy, tayo po manalangin. Let us pray. Most Heavenly Father, today, God, is a celebration. Celebration, God, of your faithfulness for ICOC Lawag, Father God. And we're grateful, God, that you allow us, Father, na maging parte ng ganitong celebration, Panginoon. Pinakikita mo lang, Panginoon God, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkakaluna, ang iyong faithfulness sa bawat isa na natugad ngayon, Father God. Dalangin ko po, Panginoon, ng lahat ng mangyayari today ay maibigay ang papuri sa iyo, Father. Again, thank you, Father. We love you. We dedicate this time to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Point number 1, pagpapalang dumadaloy mula sa pananampalataya. Let's read again Genesis chapter 12 and verse 3. Sabi po dito, gagawin ko isang tanyag na bansa ang lahi mo. Sabi kay Abraham, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, Abraham, sabi ni God, marami ang pagpapalain. Pagpapalain ko ang mga magagandang loob sa iyo. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, dapat maganda mo sa kapwa mo. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sabi ni God.
Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Pansinin natin mga kapatid to, yung pagpapala ni God kay Abraham ay hindi lamang para kay Abraham. Mula sa scripture na to. Plano talaga ni God na dumaan kay Abraham yung blessing para maranasan ng iba. Pero bago dumating yung pagpala na yon, kailangan munang magdesisyon ni Abraham na magtiwala kay God. Bakit kaya? Kasi kung maalala nyo sa verse 1, ano sabi ni God doon? Umalis ka sa iyong bayan, sa iyong mga kamag-anak, at sa buhay, at sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Imagine this, mga kapatid. Iiwan mo ang lahat ng pamilyar sa iyo. Pamilya mo, security mo, comfort mo, iiwanan mo lahat. Tapos, pupunta ka sa lugar na kung saan hindi mo pa nakikita. Maging excited ka ba o matatakot? Yung walang-wala ka. Nakakatakot. Di ba? Nakakatakot yun. Pero yung ginawa ni Abraham, he trusted God first. And then, after na magtiwala siya kay God, dumating yung blessing. Kaya napakasimple po ng prinsipyo na itinuturo ng scripture na ito sa atin. Anong prinsipyo yun? Unahin ang pagpapananampalataya at siguradong susunod ang pagpapala. Yan po yung prinsipyo na gusto ituro sa atin. Unahin ang pananampalataya, susunod ang pagpapala. Kung tutusin, ganyan din tayo mga kapatid. Lahat tayo, katulad ng experience si Abraham, may mga bagay na kailangan natin mamili. Lahat tayo may pinagdadaanan. Yung mga parents dito, sino yung mga magulang dito? Magulang? Parents. Mga parents? Lahat tayo may pinagdaanan. Yung mga parents, halos walang pahinga para mapakain at mapag-aral ang kanilang mga anak. Tama ba, mga magulang? Tama daw. Pero ang estudyante, stress naman sila sa grades. Tapos may pressure pa sa bahay. Tama ba, estudyante? Expectation, maghuhugas ka ng pinggan. Pressure. Yung nagkatrabaho, okay, yung mga nagkatrabaho, lagi na lang silang, parang feeling nila, bitin sila sa sweldo. Nakaka-relate kayo? Marami makaka-relate dito. Yung may mga health struggle, yung mga 30 years na dito, nararamdaman na yon. Okay? Yung may mga health situation, o kaya may mga conflicts sa loob ng bahay, nangyayari yung challenges. At sa ganitong moment, kapag na-experience mo yung mga challenges, yung mga struggles sa life mo, natural lang sa atin na magtanong, Lord, nasaan yung pagpapala? Panginoon, nasaan yung blessing? Bakit pinagdadaanan ko to? Bakit parang sobrang hirap ng buhay? Minsan ba nakapagtanong na kayo ng ganon? Bakit parang gawa ako ng gawa, bigay ako ng bigay, pero feeling ko wala akong natatanggap? Pero gaya ng nangyari kay Abraham. God is saying us, kung magtitiwala ka ngayon, may blessing akong inihanda sa iyo para bukas. Ano yung condition? Magtiwala. Anong condition ni God? Manampalataya. The reason kung bakit hindi natin nararamdaman ang blessing ni God, kasi baka ang tanong, meron ka bang pananampalataya sa Kanya? Nagtitiwala ka ba kay God? Sabi po sa Hebrews chapter 11 and verse 6, sabi po dyan, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Take note, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Kaya napaka-importante na meron tayong pananampalataya. Ano pa sunod? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya ay may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala
sa mga humahanap sa Kanya. The scripture is very clear, mga kapatid. God rewards faith. At yung gantimpalang yon, hindi lang ito para sa atin personally, mga kapatid. Ito ay para sa pamilya mo. Ito ay para sa community na kinabibilangan mo. Let me share the story of one sister. Maybe ang ilan sa inyo kilala to. Nakasama siguro sa sector nila sa Manila. Itong sister na to ay si Prime. Sino dito nakakakilala kay Prime? Okay? So wala. Okay, si Prime po, Prime decided to follow God noong 1996 sa Manila. Ang vision niya, makita ang pamilya niya na nagwo-worship kay God kasama niya. Yun yung vision niya. Kung titignan natin, parang andali. Parang andali. Pero ang realidad, super challenging. Tanong niyo yung mga missionary. Di ba? He decided na umuwi ng Batangas. Pero, ang saklap, nawalan ng trabaho. Nahirapan. Malayo yung church sa kanya. Ang problema pa rin, yung kanyang i-reach out, persecuted pa siya. Di ba? Nakaka-relate ba dito? May chance siya, meron siyang choice, pwede siyang bumalik sa Manila, mas madali, mas convenient, may work na naghihintay. Pero, she choose to stay sa Batangas. Bakit? Dahil sa kanyang vision. Dahil sa kanyang pangarap. Naniniwala siya na darating yung time, yung pangarap niyang makasama yung pamilya niya, mangyayari. Kahit mahirap, kahit may persecution. Why? Because she trusted God kahit sobrang challenging. And guess what? After 20 years, unti-unting binago ni God ang situation ng life niya. What happened? Kinasal siya sa isang faithful brother, nagkaroon siya ng maayos na negosyo, at ang good news, natupad yung pangarap niya. 17 sa kanyang pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, bayaw, hipag, pamangkin, at anak ang naging disipulo at kasama niyang sumasamba. Nangyari ang pangarap niya after 20 years. 20 years. Pero hindi pa tapos doon. Nangarap silang magkaroon ng simbahan sa bayan niya kasi malayo nga sa Batangas City. Ano nangyari? Now, sa kanilang bayan, sa Taal, meron pong 72 disciples ngayon because of her dream. Pero hindi pa natapos doon, mga kapatid. After pandemic, nagsimula ang Taal Mission Ministry sa Nasugbu at Tinatagan area. And good news, as of today, meron pong 21 disciples sa Kalatagan at Nasugbu. Pamamagitan ng Taal. Mga kapatid, kahit may struggle, kahit punong-puno ng challenges ang buhay natin, magstay tayo na manampalataya sa ating Panginoon. Si Prime, nagstay siya sa kanyang pananampalataya. Ang resulta, pamilya at komunidad ang pinagpala. Mga kapatid, I believe, pwedeng mangyari yung story ni Prime dito sa Lawag. Naniniwala kayo doon? Hindi mo kailangan gumawa ng malaking bagay agad. Pero minsan, yung simple act of faith, ang simula ng blessing, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. So let me ask you, mga kapatid, mga kaibigan, mga friend namin na narito yun. Ito po yung tanong. Paano ka pwede maging pagpapala sa pamilya mo o sa community na kinabibilangan mo? Paano? Bibigyan ko kayo ng idea. Simulan mo sa prayer. Kasi si Brian, nag-start siya sa prayer. Isama mo yung pamilya mo habang nagpipray ka tonight. Pwede mo kausapin ang kapatid mo kung meron kayong tampuhan. Simple lang yun. Pwede mong kamustahin ang mga kaibigan mo na discouraged. For sure,
magiging pagpapala ka para sa kanila. Pwede ka magbigay ng tulong o simple kindness sa kapitbahay mo, lalo na kung kapitbahay mo, walang ulam. Gusto ni God na tayo mismo maging daluyan ng pagpapala para sa ating pamilya, para sa ating mga kaibigan, para sa komunidad na kinabibilangan natin mga kapatid. And I hope, bawat isa na narito ngayon sa kwartong to, I hope you make a decision today that you allow God, iaalaw mo ang ating Panginoon na gamitin ka para maging pagpapala sa ibang tao. Hahayaan mo ang sarili mo na magamit ka para baguhin ang buhay ng ibang tao. Ganun din tayo mga kapatid. Yung pananampalataya mo today, may epekto yan sa future generation. Kapag pinili mong magtiwala kay God, kahit mahirap ang sitwasyon, nagiging model ka ng pananampalataya, lalo't higit sa iyong anak. Minsan iniisip natin, maliit lang naman ang mga ginagawa ko. Ako na may tagapagwalis laang. Pasensya na kayo, lumalabas ang aking accent. Diba? Ako na may ganito lang ang ginagawa ko nag-i-invita lang naman ako. Pero alam nyo yung ginagawa nyo? Isang bagay na hindi mo alam, binago na pala yung buhay ng isang tao. Mga kapatid, may long-term effect o long-term impact yung bawat desisyon natin. Sa mga kaibigan namin na narito ngayon, maraming salamat for pag-attend mo mga kaibigan. You know what? Every decision na gagawin mo, for sure, ang unang maapektuhan yan, yung anak mo. Kung single ka man, yung magiging anak mo. Pero isang bagay na pwede mangyari yon, pati yung magiging anak mo, pwede maapektuhan mga kapatid. Reality check. Maraming kabataan ang naliligaw. Ang daming distraction online. Tama ba mga kabataan? Hindi daw. Ang daming distraction online. Maraming pressure sa barkada. Maraming nahihirapan sa kanilang identity. Rampant na po yun. Ano ba talaga ako? At minsan, wala silang role model sa bahay. Kaya nagkakaganon po sila. Pero ang good news, may pag-asa. Bakit? Kasi bawat isa sa atin dito, pwedeng maging pagpapala sa next generation. Kapag naglaan ka ng oras sa anak mo, kapag pinili mong maging present kahit busy ka, kapag consistent ka sa iyong pananampalataya, sigurado ako, nakikita yan ng mga kabataan at gagayanin nila yon. Kaya dito sa mga, ayaw ko sabihin katandaan dito sa mga matured, set an example to our next generation leader. Allow them na matuto sa inyo mga kapatid. Sabi po sa Psalm 78 on verse 4, hindi namin tatago sa kanilang mga anak, ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Sasabihin natin sa susunod na henerasyon ang kanyang mga kapangyarihan at kamangha-manghang bagay na kanyang ginawa. Anong meaning ito? Ibig sabihin, hindi lang para sa atin yung mga experiences na nakukuha natin kasama si God. Meron tayong responsibility na i-share ito at ipasa sa mga susunod na henerasyon. So malinaw mga kapatid, faith and testimony natin may long-term impacto sa kabataan. Let me share one of the experience sa Batangas Church. 2019, may pangarap kami. Ano po yung pangarap namin? Pangarap po namin magkaroon ng sariling church building. And I know, even Lawag, ganun din yung pangarap. Tama ba? 2019 yon. And ang dream namin, before 2030, mag-happen yon. Ang tagal. 11 years. Pero alam nyo, napakasimple ng pakinggan ng pangarap na yon. Pero ang realidad,
Sobrang hirap. Limitado yung resources namin. Tapos dumating pa yung pandemic 2020. Parang imposible yung pangarap na meron kami. Pero hindi nag-give up ang Batanggenyo. Nag-pray, nag-support, nagtulungan, step by step. Sa pananampalataya, nakita namin kung paano nag-provide si God. At noong 2023, 7 years bago mag-2030, na-inaugurate po ang church building ng Batangas. Pero alam nyo, ang pinaka-importante dito, hindi po yung mismong building. Hindi po yan. Kasi, ang toong value nito, yung spiritual inheritance, hindi lang para sa mga member today, pero para po sa next generation. Sa mga kabataan, makikita nila yung mga ginawa dahil sa pananampalataya na meron sa panahon ngayon. Makikita nila yung sacrifices at faith ng mga nauna sa kanila. Katulad ng promise kay Abraham, ang pagpapala na ginagawa today ay pwedeng magpatuloy sa future generation. Tama ba? Katulad po ng ginawa natin ngayon. Whatever na ginagawa mo ngayon, may epekto yan sa susunod na henerasyon. Kaya mga kapatid, ito po ang tandaan natin. Ang pananampalataya mo ngayon ay investment of faith para sa iyong mga anak at para sa magiging anak nila. Ang simpleng obedience na gagawin mo ngayon ay pwede maging testimony bukas nila. At ang legacy ng faith ay hindi kayamanan, kundi buhay na nakaugat sa ating Panginoon. In closing na po tayo. 30 years ng faithfulness ni God dito sa Lawag. Pero the best part ay wala pa. This is just the beginning. Naniniwala ba kayo doon? This is just the beginning. Kung paano niya pinagpala ang nakaraan, sigurado ako, mas pagpapalain pa niya ang hinaharap. Kung patuloy tayong lalakad na may pananampalataya sa Kanya. Kaya tandaan natin, ICOC Lawag. Life is not measured by what we keep, but by what we share. At ang greatest blessing na pwede natin i-share ay ang buhay na kasama natin si Kristo. Happy anniversary, ICOC Lawag. The best is yet to come. To God, all to the glory. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ako nga po pala si Luz Menjola, kung ang asawa ko. Sino ka 30 years ago, we decided na pumunta dito. Hindi po talaga kami Ilocano. Nag-decide lang po kami na, sige, tuloy natin yung challenge noon. Go and make this a apostle of all nations. So kami naman, sige, pumunta kami ng Ilocos kahit wala kami kakilala para mag-start ng simbahan dito. Madali ba? Hindi. Unang mga buwan namin wala kaming trabaho. Gusto pa namin mag-give up. Maraming beses ko naisip bumalik ng Manila. Siyempre, bago sa inyo yung kultura, kaya na, andun yung faith mo faith mo kay God, na gagawin mo yung best mo para sa Kanya. Hindi ko naman inisip na pagpapalaki ako. Pero sumusunod pala yun. Kapag nananalangin ka sa Kanya, tsaka Kanya pagpapalaki. Naranasan na maraming heartaches habang nandito kami. During the time na wala ng trabaho, at the time na nag-decide ako dito na pumunta, single ako, 29 years old, malalaglag na talaga sa kalendaryo. So parang sabi ko nun, sige, baka sakaling makita ko sa Ilocos, sa Lawag, yung mga asawa ko.
Hindi ako naniniwala na yung kasama kong missionary, siya pala magpapakasawa ko. So, hindi naman ako nagsisi doon. Kasi, hindi nabawi. Hindi naman ako nagsisi doon. After 30 years, binili lang kami ng tatlong anak. Yung mga kumakanta po dito ng mga black. Siyempre, bukod sa dalawa doon, disciples, isa nag-study ng Bible, at bukod sa talented na, matatalino pa. Sabi ko, ano pa ba ang hanapin ko? Ngayon, ako po ay nagtuturo sa Marlalo Marcos State University, isa po akong profesora doon. And after 10 years, bago ako nakapasok ng ministry. So imagine mo yung 10 years na yun, saan ako pupunta dito sa Ilocos? Kasi una may trabaho kami. After several months, nag-end ng contract. Sabi ko, uwi na talaga ako ng Manila. Sasabihin ng mga kapatid ko, ano ginagawa mo sa Ilocos? Sino tumulong sa'yo pag marami kang, pag may kailangan ka? Sabi ko, takbo nga yung anak ko, puro CS yun. Pero nandiyan yung simbahan, tumulong sa akin. Hindi ko pinagsisisihan na pagpunta dito. Grateful na grateful po ako because kahit marami ng heartaches, andun yung nag-grow ako as a person, nag-grow po ako sa spirituality ko at pinayaan ako. So, yung unang sinabi ni Murphy na kailangan po lang natin na manampalataya para po tayo ay ipagpalain ng Diyos. Murphy, maraming salamat sa iyong mensahe. Bigyan po natin siya na sa labing pagpapalain. Ako naman po ay ako naman po yung pinagpala. Ang ibig ko sabihin ng pinagpala, sa ito na namin trabaho yung construction. Nagpapala po ako ng tao. First na ito po na nasa buwan-buwan ito na maging construction worker. Habang sa pagsuluan kaya. Kaya nga po hindi ko ito ba? Anyway, marami sa service na yung mensahe. Ito yung nagbigay sa ating inspirasyon ni upang lalo patuloy na sunod sa ating Panginoon dahil magpapakala, hindi namin iisip kung magpapakala noon o mga business, kundi sunod lang ang pagbigat. Until now, we are here and we are proud. Sabi nga ng asawa ko, hindi kami sisi dahil talagang ito ay nilalang ng Diyos para sa kanya. Sabi nga, yung spiritual inheritance na ibigay namin sa aming mga anak. Yung aming faith is our investment to our children and to their future children. Bilang pagpapahalaga sa kanyang pagparito at pagbabahagi ng salita ng Diyos, kasama ang kanyang may bahay na si kapatid na Cecil, nais po namin silang handugan ng isang maliit na handog. Kaya muli, tinatawagan namin sa entablado ang ating panauhing tagapagsalita, si kapatid na Marvin, kasama ang kanyang may bahay na si kapatid na Cecil. And to award the certificate and yung token, tinatawagan namin ang mga church leaders ng ICO Silawag, walang iba kundi sina Ginoo at Ginang Ronaldo at Elizabeth Tapisieria. Pag-ibig ng puso, kapatid kita, kaibigan, isa ang salita, isang natin ba, iba man ang wika mo, na iyong magkagawa, di ba't ang balita ko'y diwaling ang balita, ikaw at ako, Ang tatlong dekadang ito ay hindi magiging posible kung wala ang mga taong nag-alay ng kanilang panahon, pag-ibig at pananampalataya. Sa bahagi ito, nais nating kilalanin ang ating mga missionaries at leaders ng ICOC Lawag. Sa pagpapatuloy
ng ating pagdiriwang ng ika-30 taon ng pagmamahal ng Diyos sa International Churches of Christ Lawag. Ating gunitain, saan nga ba nagsimula ang lahat? Nagsimula po ito sa isang pagtawag at pagtugon. Nagsimula sa isang maliit na pangkat ng mga tapat na lingkod ng Diyos na sumagot ng matapang na oo noong sila ay tinawag. Tumugon dahil sa kanilang pagmamahal at debosyon sa ating Panginoon. 30 taon na ang nakalipas, taong 1995, 14 na nagiging na misyonero, puspos ng pananampalataya at pagmamahal. Ang tumugon sa tawag ng Diyos. Kanilang iniram ang mga nakasanayan, ang kaluwagan, maging ang mga mahal sa buhay. Hindi para sa kasikatan, hindi para sa kayamanan, kundi upang magpananatili ng pananampalataya sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sa pamamagitan ng kanilang panalangin, pawis at matatag na pagtitiwala sa Diyos, pinahintulot ng Panginoon na maitatag ang simbahan. Ang nagsimula bilang isang maliit na pagtitipon sa isang hiram na lugar ay ngayon naging isang masiglang pamilya, ang simbahan ng ICO Silawag, isang iglesyang nakasaksi ng mga pagbabagong buhay, mga naayos na pagsasama ng mag-asawa, mga batang pinalaki sa salita ng Diyos, at ang mabuting balita na ipinapahayag araw-araw, lahat para sa kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Ngayong araw, nais namin kilalanin at parangalan ang mga original missionaries. Ang ilan sa kanila ay bumalik na sa kanilang mga pinanggalingang sambahan at bayan, ngunit ang ilan ay nananatili hanggang sa kasalukuyan. At tunay ng napakalaking pagpapala sapagkat siya sa 14 na missionaries ay kasama natin ngayon. May ilan pang naglakbay mula sa malalayong lugar tulad ng Nueva Ecija, Maynila at Calbayog, Samar upang tayo ay makasama sa isang napaka-espesyal na araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo at magbigay ng masibagong palakpakan habang inaanyayahan sa stage ang ating siyam na missionaries. Pero bago ang lahat, gusto kong munang tawagin sina Ginoong Ronaldo Tapiceria at Ginoong at Ginang JP at Rochelle Ilacas para sa pagbibigay ng parangal. Pagpapahayag ng aming taus-pusong pagsasalamat, nais namin ihatid ang isang simpleng sagisag ng pagmamahal. Ang way, isang bilog na walang katapusan, ay kumakatawan sa aming walang hanggang pagpapahalaga. Ang token, isang paalala ng inyong nagawa para sa Panginoon hanggang kailan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang unang pararangalan nais po namin tawagin si Ginoong Sammy Guzman. Si Ginoong Sammy, kasama ng kanyang fiancé pa lamang doon na si Ginang Teresita Carnate Guzman Ope, ang unang leaders ng ICOC Lawag Church. Sayang at hindi po nakadalo si Ginang Tek dahil dumalo siya sa isang important na okasyon. Maaari na po tayong umupo. Ang ating susunod na pararangalan ay ang mag-asawang sina Ginoong Ulysses at Ginang Marites Fernandez Gonzaga. Si Ginoong Mary at Ginang Tess ang naging ikalawang mga leader ng simbahang ito. Sila rin ang kalawang missionary couple na ikinasal dito sa Lawag. Ang susunod nating pararangalan ay ang ating mga mahal na Ginoo at Ginang Isidro at Luz Benita Magdasok Menjola. Sina Ginoong Sid at Ginang Luz ang naging ikatlong mga leader ng ating simbahan at patuloy na naninirahan at naninilbihan sa ating minamahal na lalawigan.
staying na spiritual expat, si Ginang Elizabeth Lubao Tapiseria na ngayon may bahay ng makusig na si Ginoong Ronaldo Tapiseria. Sina Ginoong Dong at Ginang Beth ang kasalukuyang nagsisilbing tagapangasiwa ng ICO Silawag. Susunod na pararangalan ay tatlong mga binibining puspos ang pagnanais na makilala ang mga Lawagenyo si Cristo 30 taon na ang nakaraan. Una nating tawagin si binibining Maribel Aguilos. Parangalan at pasalamatan si binibining Melody Bartolome. Ay maghandog ng pasasalamat at tawagin si binibining Eliza Catalan na naglanggay pa mula sa malayong lalawigan ng Samar. Kailangan na ibalik ko pagsilipit ito dyan lang ang tanging tasa. Hirap, umango sa pagpagsa, tira-tira ako'y hindi mo sala. Maraming salamat po. Muli, magbigay tayo ng masigabong palakpakan Sa Panginoon na hari ng mundo. Hallelujah, hallelujah. Muli, magbigay tayo ng masigabong palakpakan bilang pagpapakita ng ating pagpapahalaga at pasasalamat sa mga missionaries ng ICO Silawag. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ating din pong bigyan ng pagkikilala at pasasalamat ang dalawang pinakaunang bunga ng Lawag City Mission. Noong 1995, sa loob ng 30 taon, ang pagmamahal ng Diyos ay nanahan sa kanila dahil kung paanong sa gitna ng mga pagsubok at mga unos sa buhay. Sa huli, pinili nilang tumayo at lumaban upang isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ating pong tawagin si binibining Myla Libet, at sunod si Ginang Brenda Mercado. Ating tawagin si Ginoong Sammy Guzman, ang kawalang leader ng
Unido. Ang aming isang na pananampalataya, pag-asa at katotohanan. Kagaya ng sabi ni Kristo sa Juan na kalatang 1, talata 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ang ilaw na ito ay kumakatawan kay Kristo. Ang ilaw na itong dinala dito, mga minamahal namin missionaries, 30 taon na ang nakakalipas. At habang ipinakasa ninyo ang ilaw sa isa't isa sa lahat, naway maging paalala ito kung paano ninyo ipinakilala at ipinakita ang ilaw ni Kristo sa mga buhay ng mga Ilocano. Hindi nagtatapos sa mga missionaries ang misyong palaganap ang magandang balita tungkol kay Panginoong Jesucristo. Ang ilaw na kanilang dala ay Alberta Mercado, ang unang mga bunga ng ilaw na yun. Ngayon, pinapasa nila ang ilaw sa iba't ibang henerasyon. Bilang tanda na ang misyon ay nagpapatuloy sa bawat isa sa atin at sumasang-isat din ng ating hangarin na magliwanag ang ilaw ni Kristo, hindi lamang sa ating buhay, kundi maging sa buhay ng ibang tao. Sa ating mga minamahal na missionaries, maraming salamat. At sa ating mga susunod na henerasyon, ipinalala namin sa inyo ang tungkulin. Ipagpatuloy inyo ang pagpapasa ng ilaw na ito. Isang maligayang pagbati sa iyong kaalawan. International Churches of Christ, Lawas. The oceans in his hands, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold, our God, seated on his throne, come let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold, our God, seated on his throne, come let us adore him. Behold, our King, nothing can compare. Come let us adore him. Amen. So sing. Who has felt the hands upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen down to reign. Behold, our God, seated on his throne,
Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Amen! Happy 38th anniversary ICOC Lawag. Amen!